Buksan natin ating aklat sa slide sa ating topic, the year of Jubilee. Amen? This is the year of Jubilee. Amen? So marahil lagi nating napapakinggan ang pangaral na ito mga kapatid. But mga kapatid, I believe na tayo under ng open book, bukas ang salita. Amen? So maraming kapahayagan na ibinibigay ng ating Panginoon. So John 8:31 hanggang 32. Then said Jesus to those Jews which believe on him, if you continue in my word, then are my disciples. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. So yung truth ang nagpalaya sa atin. Amen? So let's bow our head. Dakilang Ama, Lord, muli, salamat sa mapagpalayang salita mo, Lord God, na aming natanggap. Dumating ang mensahe, Lord God, na aming tinanggap at naging ito'y isang salita na nagpalaya sa amin. Lord, salamat po Diyos sa mga biyaya mo sa amin, sa mga kalakasan, sa mga kagalingan ng aming katawan, Lord. Muli, Lord God, sa umagang ito, Lord God, ay palakasin mo ang bawat isa. May mga nanghihina siguro, Lord God, ngunit, Lord, alam po namin na ikaw nagbibigay ng kalakasan sa amin, Lord God. At Lord, nawa, ang mapagpalayang salita ay manaig sa aming buhay. Thank you, Father God. We worship you sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen, amen. God bless you po mga kapatid. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Dapat siyang purihin. Amen. Ang malayang tao ay malayang magpupuri sa Kanya. God bless you po. Tayo po yung mga kapunan po mga kapatid. Amen. Sabi ng Panginoon, nung napunta siya sa sinagoga, sa Nazareth, doon siya lumaki. Amen. At siya punta sa sinagoga kaagad. Nag-church siya kaagad. Kahit siya nagpupunta sa church. Yan, anak ng Diyos mga kapatid, kahit siya magpunta, meron siyang puntang mag-worship. Amen? So sabi dito mga kapatid na, then said Jesus to those which believe on Him, if you continue in my word. Kung kayo magpapatuloy sa aking salita, di ba? So kinakailangan magpatuloy sa salita, then you are my disciples. So kinakailangan magpapatuloy upang ikaw ay magiging disciples ng Panginoon by continuous hearing of the word, sa pagpapatuloy ng pagbabasa, at doon ka nagkakaroon ng revelation. Amen? Kaya sabi niya sa 32 mga kapatid, if you continue in my word, and you shall know the truth. So hindi lang yung truth ang magpapalaya, kundi knowing the truth. Kapag ikaw nagpatuloy sa salita, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. So kinakailangan magpatuloy ka, at kinakailangan malaman mo o mayroon kang revelation sa word. Amen? At yung truth na yan, yun ang mapapalaya sa'yo. Amen? So, knowing the truth, ito yung faith. So, magkakaroon ka ng faith. Magkakaroon ka ng revelation kung sino ang ating Panginoon. At magkakaroon ka ng revelation kung sino ka. Magkakaroon ka ng revelation kung anong posisyon mo ngayon, o kung nasaan ka. So, if you shall know the truth, and the truth shall make you free. So, hindi lang truth, maraming humahawak ng truth, pero hindi nila alam yung truth. Amen? So, you shall know the truth, and the truth shall make you free. So, continuous reading the word and hearing the word. Amen? And you shall know the truth, and it will make you free. Sinabi ni Scripture, mga kapatid ni David, na tayo pinanganak ng makasalanan. Amen? I was shapen in iniquity and in sin did my mother conceive me. Hindi ka pa pinanganak o kapapanganak mo pa lang, andyan yung kasalanan sa katawan mo. Makasalanan ka na. Ibig sabihin, in bondage ka na ng kasalanan. Alipin ka na ng kasalanan. So kinakailangan ng truth upang ikaw ay lumaya. Hindi mo kayang palayan ng sarili mo. Kahit na magbago na ako, magkakaroon ka ng New Year's resolution, mga kapatid, hindi mo mababago ang sarili mo. Pabalik-balik lang yan. Magmumulto lang yan. If you shall know the truth, and the truth shall set you free. Amen? Okay, so we are born sinner, mga kapatid. Tayo pinarak na makasalanan na kahit na tumira ka sa bundok, makasalanan ka pa rin. Kahit na gumawa ka ng kabutihan, makasalanan ka pa rin. Kasi yung kasalanan nasa katawan natin. Amen? Sabi ni Galatians 4:3, sabi dito,
Next slide. Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Bata ka palang worldly ka na. Wala ka nang magagawa doon. So kinakailangan ng truth upang ikaw ay lumaya. Titus 3:3. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts. Ikaw ay makamundo. Naglilingkod ka sa lust of the flesh. Na kahit anong gawin mo, hindi ka makakatakas without the message. Without the opening of the word. Amen? Kaya nga tayo nag-worship. Amen? We worship Him in spirit and in truth. Amen? Deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. So yan ang ugali ng dyablo. Hating one another. Amen? Napuput sa kapwa lagi. Walang love si dyablo. But God is love. Amen? So kung galit na galit ka sa kapwa mo, delikado. In bondage ka pa rin ng kasalanan. Hindi ka pa nakalaya. And the truth shall set us free. Amen? So, alipin tayo ng kasalanan. Amen? Wala tayong magagawa. So, ang way lang upang ikaw ay makalaya, tanggapin mo ang Panginoon. Magpabutis mo sa Kanyang pangalan in the name of the Lord Jesus Christ at tanggapin yung Holy Spirit. Yun ang way. Amen? Upang ikaw ay makalaya sa kasalanan. Amen? Sa Romans 7:15, sabi dito, next slide, For that which I do, I allow not. Sapagkat ang ginagawa ko, hindi ko nalalaman. For what I would that I do not. But what I hate, that I do. Kung ano yung ginagawa ko, yun ang ayaw kong gawin. Kung yung gusto kong gawin, hindi ko magawa kasi under na in bondage ng kasalanan ng ating katawan. Amen? Now, sa 17. Wala dito sa 16. Okay. Jump na sa 17. Now then, it is more that I do it, but sin dwelleth in me. Kayong ginagawa mong mali, kung minsan ayaw mong gawin, pero nagagawa mo kasi yung sin na dwell sa'yo. Amen? Na namana mo sa yung magulang na si Adan at si Eva. Sapagkat naisanla ni Adan at ni Eva yung karapatan mo. Amen? So, hindi ako gumagawa, sabi ni Paul, kundi yung tumitira sa akin. Paano ka makakatakas? Na kung saan ipinanganak ka ng makasalanan. Di ba? Paano ka makakawala? By new birth. By new birth lang. Amen? Ikaw ay naging new creation. Amen? At kapag ikaw ay nagpatuloy, hindi lang ka lang nagpabaptize, kundi ikaw ay magpatuloy and you shall know the truth. Kapag ikaw ay nagpatuloy sa gawain at pakikinig ng salita at pagbabasa, and the truth shall set you free. Amen. Hindi na nagpabautismo. Marami nagpabautismo, hindi na nagpatuloy. Amen? Pero kinakailangan pagpatuloy, if you continue in my word. Amen? And you know the truth, and the truth shall set you free. Amen? Okay. Lucas 4:16. Ito po yung binasa ng ating prophet, di ba? Yung nagturo ng this day, this scripture is fulfilled. Okay. Lucas 4:16. And he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into synagogue on the Sabbath day, and he stood up for to read. So nagpupunta sa sinagoga, kasi Sabbath day. Amen? So, siya nagpunta sa Nazareth, doon siya lumaki sa Nazareth, at tuwing Sabbath,
siya nandoon sa sinagoga, siya nagtuturo. 17, and there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. So binigyan siya ng aklat. And when he had opened the book, nung binigsan yung aklat, he found that place where it was written. So sarado yung aklat at binuksan niya yung aklat. Amen? Nasarado. At binuksan ni Jesus yung aklat. Ang Panginoon lang ang pwedeng magbukas ng aklat. Sarado sa denomination, pero sa atin, bukas. Amen? So, binasa niya yung Isaiah 61 at na-fulfill sa kanyang panahon. Amen? So, yung Isaiah na prophecy naging reality, napunta sa kanyang panahon. Amen? Sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me, because He had anointed me to preach the gospel to the poor. So, pumunta daw siya, dumating siya upang mangaral para sa mga mahirap. Salamat sa Panginoon, mahirap lang tayo. Amen? He had sent me to heal the brokenhearted. So, mayroong healing, mayroong kagalingan. Kailan yan? Jubilee. To preach deliverance to the captives. Ano yon? Upang palayain yung mga bilanggo. Ano yon? Jubilee year. Amen? Kaya pag dumating si Jesus sa buhay natin, ito yung Jubilee para sa atin. And recovering of the sight of the blind. Salamat sa Panginoon. Nakakita na Sister Esther. Amen. Yun ang Jubilee. Dumating siya upang palayain yung mga bulag. Dumating siya upang bigyan ng buhay yung mga patay. Amen. To set at liberty them that are bruised. So mayroong kalayaan. Amen. So yun ang good news sa mga dukha. Iligtas yung mga bihag. Pagalingin yung may karamdaman. Hindi lang lumaya yung bilanggo. Amen. Sa kanyang kulungan, nung dumating yung Jubilee year, pero yung kagalingan, nirestore lahat. Akala ko nung una, lumaya lang ako nung ako'y dumating yung Jubilee. Hindi lang pala yun. Nung dumating ang Jubilee year sa ating buhay, mga kapatid, lahat nirestore. Pati yung karamdaman natin. Amen? Pati yung family natin. Pati yung lahat ng bisyo natin, pinalaya. Sapagkat ito'y araw ng kalayaan. Ang tao, mga kapatid, ang mundo nagsiselebrate ng kanilang araw ng kalayaan. Amen? Sa bride, araw-araw ikalayaan niya. Amen. So by preaching of the word to the captives, if you continue in my word. Pero pag di ka nagpatuloy, hindi ka rin mapapalaya. Sapagkat you know the truth, and the truth shall set you free. So mahalaga na tayo magpatuloy sa gawain. 19. To preach the acceptable year of the Lord. Acceptable year of the Lord, ito ibig sabihin, amen, this is the year of Jubilee. Ito yung Jubilee. Sila'y lalaya. Amen? Kaya dumating si Jesus, ang ating Panginoon, upang palayain sila sa law. Pero nireject nila. Kaya hanggang ngayon, hindi pa sila nakalaya. So magpapalaya sa kanila, yung message na dala natin ay mapupunta sa kanila, yun ang magpapalaya sa kanila. Kaya nung dumating yung message sa buhay natin, lumaya ka na dapat. So acceptable year of the Lord, ito yung Jubilee year. Amen? Nung pag dumating yung Jubilee year, mga kapatid, ang priest, ang pari, ay high priest, mga kapatid, ay magbulo-blow ng trumpet. Nagsasabi na, ikaw ay malaya na. Pwede nilang lumaya. Lahat ng alipin ng Israelita, pag nag-blow ng trumpet, mga kapatid, lahat ay lalaya. Iiwan ang kanilang trabaho, lalaya na yan. Walang pakialam yung amo. Kasi yun ang utos ng Panginoon. Revelation 1:10. So, tingnan natin yung trumpet.
I was in the Spirit of the Lord's day, and heard behind me a great voice as of trumpet. Ano yung narinig ni John? Yung trumpet. Ano yung trumpet? Yung voice of the Lord. Amen. Nung narinig mo yung word, yun ang trumpet ng Panginoon. Na dapat ikaw ay lumaya. Amen. Sapagkat ang tinig ng Panginoon kagaya ng trompeta. Yung denomination nag-aantay ng literal na trompeta. Wala silang maririnig, kundi yung word na dumating sa ating buhay. Yung message, ang trumpet sa huling panahon. Upang magpalaya sa atin. 11, saying, I am Alpha and Omega. Ano yung tinig? Trumpet. Anong sabi ng trumpet? I am the Alpha and the Omega. O yung trumpet na nagsalita, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Saan niya sasalita? Doon sa 7 church ages. Amen? So bawat iglesia, amen, sa 7 kapanahon na iglesia, mayroong trumpet na magpapalaya sa kanila dapat. It is Sabbath day. Write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia. Ephesus, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and unto the Laodicea. So yung voice na narinig ni John, mga kapatid, ito'y trumpet. Wala kayong marinig, mga binaliteral na trompeta. Amen? Kundi, ang trumpet is the voice of the Lord. Amen? Ito'y sabi ng prophet. Next slide. What a perfect example it is of the gospel of Jesus Christ. When it's preached, the acceptable time, the time of Jubilee. Kapag naipangaral, mga pinagsalita, ito'y Jubilee year sa atin. Sapagkat yung word ang magpapalaya sa atin sa kasalanan. The time of Jubilee. Anybody, no matter who you are, what color you are, what denomination you belong to, kahit anong sitwasyon ng buhay mo, kahit anong kasalanan, nandun ka. Kahit na ganong kalalim, kahit ganong kakalayo, mga kapatid, kapag dumating yung Jubilee year, mga kapatid, sa buhay mo, lalaya ka na. How far you stoop in sin. Gano'n mang kalalim yung pagkakasala mo, kapag dumating yung Jubilee year sa iyo, lalaya ka. Amen. Oh, what's wrong with you? You can go free. Maraming nakapakinig ng message, pero ayaw lumaya. Ayaw lumaya. Amen? Pabalik-balik lang sa dati. May nakita kong uwak. Naghanap ako ng ibon, bibili ako ng ibon sa Taytay. Punta ko sa pet shop. Nakabukas yung pintuan ng kulungan. Bukas, mayroong itim na ibon. Mukha ito, ay uwak to. Sabi ko, uy, lumipad ka. Bukas yung pintuan. Ayaw lumipad. Ayaw lumipad, Balo Jojo. Amen? Malaya na siya. Dumating ang mensahe, binuksan ang pintuan, malaya ka na. Pero yung iba, ayaw lumabas sa kulungan. Lumabas ka. Amen? What's wrong with you? You can go free when you hear the gospel trumpet. Doon natin, narinig mo yung tinig ng Panginoon. Amen? You can go free. You are free. Mataya ka na. Huwag ka na magbibingi-bingihan. Kaya sabi ng Panginoon doon sa 7 church ages, sinong may makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Kapag dumating yung word sa buhay natin, ito yung magpapalaya sa atin. Makinig ka. Amen. When He preach the gospel, He makes us free. Pwede ka nang lumaya. Ano pang reaction mo nung narinig mo yung word? Di ba? I am free. Di ba nagpuri ka? Amen? Ikaw ay natuwa. Hindi ka nalungkot nung dumating yung message sa buhay natin.
O yung pantalon ko, ano ba, paano to mga pastor? Hindi ko may isuko. Malaya ka na. Amen. Malaya ka na. Amen. So by hearing and knowing the truth, amen, ito yung magpapalaya sa atin. Next slide. But if you turn your back upon the message and refuse to hear it, notice, you were bored in ear. Bubutas yung tenga. Amen? And all that means to say that you never you have crossed the line between grace and judgment. So mahirap i-reject yung message. Amen? Na dumating sa buhay natin. Sapagkat you cross between grace and judgment. And you will never hear the gospel again. Kapag nasiran, baka huwag man i-reject. Kasi pag na-reject mo, baka hindi mo na marinig. Ibig sabihin mga kapatid, wala ka nang ganang makinig. Marami kang mapapakinggan. Maraming message. Nakakapinig ka, pero ayaw mong pakinggan. Ayaw mong makinig. Bakit? You have crossed between mercy and judgment. So, you will never get any farther. You must be a slave to the system. Alipin ka na uli. Hindi ka makalaya. You're in the rest of your days if you refuse to hear the acceptable year. Right. Amen? If you refuse to accept, amen? To hear the acceptable year of the Lord, amen? Hindi ka nalalaya. Right. Amen? So, lalagyan ng ikaw. Amen? Yung tinga. Ibig sabihin mga kapatid, makati na yung tinga ng tao. Kapag may nangangaral, ayaw ng pakinggan. So maghanap ka ngayon ng mga preacher, amen, na magagandang magsalita. Na walang bawal. Sige, uminom ka lang, magpantanong ka lang, mag-make-up ka lang. Yun ang gustong pakinggan. Okay? 2 Timothy 4 verse 3. Okay. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Amen? So kapag nabutasan yung tenga, may hikaw na ayaw ng makinig. Makati na yung tenga. And they shall turn away their ears from the truth. Nag-church pa rin. Amen? Pero hindi na siya makikinig sa truth. Amen? Sa katotohanan, nakikinig lang siya sa mga kasinungalingan. Amen? At maghanap siya, sabi dito mga bayo na, and he shall turn into fables and he will, amen? Maghanap siya ng pastor na magaganda magsalita. Na lahat pwede. Amen? So, wala siyang desire sa truth. Stiff-neck na siya. Amen? Bali na yung leeg. Amen? At dumating si Jesus sa buhay natin. And He opened the book. Binuksan yung aklat upang ikaw ay lumaya. Amen? Okay. Sa 4:20. And He closed the book and He gave it again to the minister. Kasi yung book na yon, scroll na yon, pag-ari ng ministry, binigay kay Jesus. So ibalik niya, pero close book. Amen? Ginawa ni Jesus, binigay kay Jesus sa ating Panginoon yung aklat, sarado, binuksan ng ating Panginoon, at ibinalik niya, sinarado niya uli, ibinalik doon sa minister. Salamat sa Panginoon. Yung kinuha natin aklat, bukas. Yung kinain ni John na aklat, bukas. Sa denomination, mga kapatid, ibinalik yung aklat, sarado. Na kaya hindi nila makita, amen, na ito'y gospel truth na magpapalaya sa kanila. Amen? He opened and read and closed the book at ibinalik doon sa may-ari. Kasi pag may-ari ng minister yon. Amen? At siya'y umupo, pagbigay niya yung saradong aklat, sa denomination, ito'y saradong aklat. Amen?
Sapagkat si John lang ang merong open book. Okay. At sila naghihintay. Kapag bigay niya ng aklat, mga kapatid, umupo siya, amen, inaantay nila yung explanation niya. And he began to say unto them, this day, this scripture is fulfilled in your ears. In your ears. Kasi narinig nila yung gospel trumpet. Pero pagkatapos siya, mga kapatid, galit na galit sila sa ating Panginoon. Kapag dumating ang kalayaan, mga kapatid, maraming galit. Maraming galit. Okay. Sa Revelation 5 verse 7, and he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. So yung aklat na yan, ito yung Book of Redemption, title deed. Ito yung nawala ni Adan. Galing sa Diyos, ibinigay kay Adan, bumalik sa Diyos. Walang pwedeng kumuha nun. Title deed. Amen? At tumayo yung lamb, kinuha yung aklat. Amen? Doon sa trono. Ito yung closed book. Kagaya ng minister kanina, closed book din. Amen? O closed book, walang pwedeng magbukas o tumingin o kumuha doon sa aklat na yan. Amen? Pero yung lamb, kinuha niya mga kapatid yung aklat. Amen? Kagaya doon sa minister na binigay nung minister sa kanya na closed book at binuksan ng Panginoon. At ang pwedeng magbukas sa aklat na yan, na hawak ng nasa trono mga kapatid, ang ating Panginoon lang. Sa 8, and when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps, golden vials, full of odors, which are the prayers of the saints. Ang ating Panginoon, binigay sa kanya ng aklat, binuksan niya, sinarado niya, binigay sa minister. Kinuha ng Panginoon ng Lamb yung aklat at binuksan niya. At ibinigay kay John. Hindi niya ibinalik doon sa may-ari. Sapagkat yun ang nawala ni Adan na dapat makuha natin. Amen? Shall we say praise the Lord? Amen. So, pagkabukas ng aklat, mga kapatid, yung 24 elders, 12 apostles at 12 patriarchs, mga kapatid, sila yung nag-worship. Sino nag-worship? Amen? Yung mga redeemed. Okay? And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book. Amen? And to open the seals thereof. For thou hast slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred, in tongue, and people, and nation. So sila ay umawit. Anong awit nila? Redemption. Redemption. Thou hast redeemed us. Sapagkat alam nila ang full redemption nung binuksan yung aklat. Dalawang parts ng redemption. Pagbabayad at claiming. Binayaran ng Panginoon yung redemption natin doon sa Calvary. Pero kailangan i-claim doon sa 1963. Amen? So, lahat ng Christians, alam nila yung Calvary. Oh, I claim the blood, I claim the Calvary. Tinanggap ko ang Savior. Pero ang mariredeem lang, yung alam, ang open book. Sapagkat nung binaksan yung aklat, umawit yung mga 24 elders, Thou hast redeemed us. So ang full redemption, nung binuksan yung aklat. Sa Calvary ay hindi sapat. Kinakailangan buksan yung aklat sapagkat yung Book of Redemption ay nandun sa hawak ng Diyos sa kanyang trono. Amen? Sa Calvary, kinuha yung susi kay Satanas. Sa full redemption, kukunin yung aklat sa ating Diyos. Sapagkat naisanla nga ni Adan yung book, yung title deed. Paano ka bibili ng lupa kung wala kang titulo? Mawawala din yan. So kinakailangan ibigay kay John
yung titulo. So yung umawi dyan, mga kapatid, isang anyusyong nung binuksan, mga kapatid, yung selyo. So ang full redemption, mga kapatid, alam nila yung opening ng book. So ang mariredeem lang, yung alam, yung opening ng book. Walang denomination na nagtuturo ng opening ng seals. Alam nila ang Calvary. Binayaran ako ng Panginoon, pero hindi nila alam na ang mararapture ay kasama dito sa nag-worship dito, mga kapatid, nung binuksan yung aklat. Salamat sa Panginoon, binuksan yung aklat sa ating panahon. At dito lang sa message, marinig yung opening ng book. Ibig sabihin, kandidado ka sa rapture. Amen. Praise the Lord. Ang full redemption nung binuksan yung aklat. Sapagkat ito yung title deed. Hindi ka pwedeng maghari sa millennium na wala kang titulo. So, ang awit nila, sabi niya, di ba? Thou hast redeemed us to God by the blood out of every kindred. Kailan yan? Kailan sila umawit ng redemption? Amen? Nung binuksan, kinuha ng lamb yung aklat at binuksan niya. Shall we say, praise the Lord? Amen. Walang matutulog. Amen. Sapagkat yung malayang nagpupuri sa ating Panginoon. Sabi ko nga, maraming nagpupuri sa Calvary. Oh Lord, I claim the Calvary, I claim the blood, I claim the Savior. Binayaran ko ng Panginoon, pero kailangan kunin yung aklat, yung open book. Ang full redemption, mga kapatid, ay opening the book. Shall we say, praise the Lord? Amen. So, Jubilee year, pagdating ng Jubilee, lahat i-redeem. I-redeem lahat. Hindi lang lumaya yung mga alipin, yung mga slave, kundi lahat i-redeem. Okay. Revelation 10:8, verse 10. Verse 8. And the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said, Go and take the little book, which is open in the hand of the angel, which standeth upon the sea and upon the earth. Alam po natin ang kwento niyan. Kabisado ng bride yan. Sapagkat ito yung part mo. Ikaw yan. Anong kinain ni John? Open book. Ano yung ibinigay sa minister? Closed book. Sa denomination, closed book sila. Yung kinain ni John, open book. Ikaw ay kasama sa redemption. Amen. At ikaw yung kasama nagpupuri, Thou hast redeemed us by your blood. Amen. And I took the little book out of the angel's hand and eat it up. Kinain ni John yung aklat. It was in my mouth, sweet as honey. As soon as I had eaten it, my belly was bitter. Bakit? Naging buhay na kay John yung aklat. Bahagi na ng buhay niya. Hindi na mawawala sa kanya kasi nasa place na niya yung aklat. Amen? Okay. So nakita natin mga kapatid yung sa Luke, mga kapatid, binuksan yung aklat, ibinigay sa may-ari na sarado. Kinuha ng lamb yung aklat na sarado, binuksan niya at ibinigay kay John. Gaano kakahalaga sa harapan ng Diyos? Na kung saan, bukas na aklat ang ibinigay sa'yo, hindi ibininig nila ng lamb doon sa trono, kundi ibinigay niya kay bride. Amen. Okay. Leviticus 25 verse 2. Ito yung year of the Jubilee. Spake unto the children of Israel and say unto them, when you come into the land, pagdating nyo sa lupain, sa promised land, which I gave you, then shall the land keep a Sabbath unto the Lord. So, kinakailangan ng Sabbath. Sabi niya, 6 years thou shalt sow the field, 6 years thou shalt prune the vineyard, and gather the fruits thereof. So, 6 na taon kayong magtanim, mag-ani, magtrabaho, 6 na taon. At pagkatapos ng 6 na taon, in the 7th year, Sabbath day.
Sabbath day. But in the 7th year shall be a Sabbath of rest unto the land. So yung Sabbath day, ito yung kapahingaan ng lupa. Hindi pa lalaya yung mga alipin. For the Lord, thou shalt neither sow the field, nor prune thy vineyard. Huwag kayong magtatanim. Kailangan magpahinga yung lupa. Kasi mga kapatid, kapag yung lupa laging tinataniman, nawawala yung sustansya niya. Yung minerals. So, kailangan nakatiwangwang muna yan ng isang taon upang maging mataba uli. So, 6 na taon silang magtanim, mag-ani sa ubasan. After 6 years, in the 7th year, mga kapatid, Sabbath day, magpapahinga muna. That which groweth of its own accord, thy harvest thou shalt not reap, neither gather the grapes of thy vineyards and rest, for it is the year of rest unto the land. So, ang kapahingan ng lupa. 6 years sila magtatanim. After the 7-year Sabbath day, amen, ito yung tinatawag na sabbatical year. 7 years. Amen? Walang magtatrabaho, pero yung mga alipin kakain. Yung mga slave, lahat kakain, pantay-pantay lahat. Yung mga servant, walang magtatanim, walang magtatrabaho, kapahingan ng mga tao, pati servant, walang magtatanim. Di ba? 1 taon na yung mga alipin, mga kapatid, walang trabaho, pero kain ng kain. Walang bayad. Ay, walang magtatrabaho. Basta kumain lang sila. Lahat, pati alipin, pati mga estranghero, yung mga bisita, kakain sila. 25 verse 6. In the Sabbath of the land shall be a meat for you, for thee, and for thy servant, for thy maid, and for the hired servant, and for thy stranger that sojourneth with thee. So lahat kakain. Yun ang Sabbath day ng sabbatical year. For thy cattle and for thy beasts and that are in the land, shall all the increase thereof be meat. So lahat ay pagkain. Ito yung Jubilee year, verse 8. And thou shalt number 7 Sabbaths. So 7 Sabbath. 7 years na 7 Sabbath, 49 years. Unto thee, 7 times 7 years, and the space of 7 Sabbaths of years shall be unto thee 49 years. So after ng 49 years, 7 Sabbath, a year of Jubilee. Amen? Thou shalt cause trumpet of the Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month. Revelation 10:7, malaya ka na. Nag-blow ang trumpet, amen, ang Panginoon. The voice of the Lord. Amen. Nag-blow ng trumpet yung priest. Amen. On the 10th day, on the 7th month, and the day of atonement, shall you make a trumpet sound throughout all your land. Nung binuksan yung selyo, mga kapatid, this year is the year of Jubilee. In the day, di ba? Revelation 10:7, but in the days of the voice of the 7th angel, yung trumpet. Amen. When he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished, as he had declared to his servants, the prophets. So it's your Jubilee year. Amen. After 7 Sabbath, after 7 church ages, it's Jubilee year. Amen. Shall we say praise the Lord? Yung mga malaya, magsabi ng praise the Lord. And you shall hallow the 50th year. Proclaim liberty throughout the land. So malaya lahat. Unto all inhabitants thereof it shall be a jubilee unto you. And you shall return every man unto his position. So hindi lang kalayaan ng mga slave, kundi ibabalik lahat ng mga posisyon nila. Yung mga nawala nila, ibabalik. You shall return every man unto his family. This is the Jubilee year. Pwede mong i-restore yung family mo. Amen.
Ibabalik lahat yung posisyon na wala. Lahat ng nawalan ni Adan ay ibabalik sa'yo. Sapagkat ito ay year ng Jubilee. Amen? Lahat ng alipin, lahat ng mga servant, manggagawa, walang magagawa yung amo kapag dumating yung Jubilee year. Dati mong amo si Satanas. Wala siyang magagawa pag dumating yung ating Jubilee year. Amen. This is the year of Jubilee. So, liberty to all inhabitants of the land. Ibabalik lahat. Yung mga nag-aararo, hindi na mag-aararo. Yung mga naninigarilyo, hindi na maninigarilyo. Yung mainom, hindi na iinom. Yung mga nagpapatalon, mga babae, hindi nagpapantalon. Bakit? This is the year of Jubilee. Malaya ka na. You are free. Nung dumating yung message sa buhay natin. Amen. Ito yung nawala ni Eve, ni Eva, ni Adan. At ibinabalik na pagdating ng Jubilee, lahat ng nawala, yung position na pag-ari ni Adan dati. Amen? So ito yung napaka-precious moment kapag isang anak o isang tatay nawala ng 20 years, 7 years, at ikaw ay alipin, babalik ka na sa family mo. Di ba masaya yon? Ang Jubilee year ay masaya. Baka parang malungkot yata kayo. Praise the Lord! Amen. This is the year of Jubilee. Malaya ka na. Huwag ka nang magbingi-bingihan. Di ba? Parang yung uwak, nabukas na yung pintuan, ayaw pa yung maiwan yung pantalon. Ayaw lumabas sa kulungan. 11. A Jubilee shall the 50th year unto you shall not sow, reap, grow it in itself, nor gather the grapes in it of the vine undress. So lahat ay walang magtatanim, walang mag-apropro ng kanyang ubasan. 12. For it is Jubilee, it shall be holy unto you. You shall eat the increase thereof of the field, sapagkat kapistahan ng Jubilee ito. Kakain ka lang, kumain ka lang. Amen? Kain ka lang ng kain. 13. In the year of Jubilee, you shall return every man unto his position. Hindi lang lumaya yung mga alipin, kundi lahat ng nawala, ibabalik. Amen? And the land shall be yield her fruit, and you shall eat your field and dwell therein in safety. There is only one place of safety, doon sa Word of God. Amen? So, ibabalik lahat yung posisyon na nawala. Yung nawala ni Adan, ibabalik. Now, sa Jubilee year, kapag ikaw ay nagsanla ng lupa mo, hindi mo na mabayaran. Wala ka nang pambayad eh. At naging alipin ka, kapag dumating yung Jubilee, lalaya ka na. At pupunta mo yung dati mong lupa, walang bayad. Kinaka na ibalik sa iyo ang lupa na nawala sa iyo. Kung mayroong kang utang, amen, nung naalipin ka at pag dumating yung Jubilee, pagbalik mo sa lupain, wala ka ng utang. Di ba ang dami nating utang? Dumating yung Jubilee, wala ka ng utang. $20. And if you shall say, what shall we eat? In the 7th year, behold, we shall not sow nor gather in our increase. Ano kayong kakainin natin after doon sa 7th year? Hindi tayo magtatanim, hindi tayo magtatrabaho, hindi tayo mag-aani. Anong kakainin natin? Yun ang problema pag dumating yung message sa buhay natin. Ang daming question sa buhay natin. Ano pang gagawin ko? Iiwanan ko ba to? Amen? Maglilingkod ako sa Panginoon, wala naman akong trabaho. Okay. Then, I will command my blessings upon you in the 6th year. Bago dumating yung Jubilee year, iblinis ka na ng Panginoon. Amen. Hindi maghahanda ang Diyos na palalayan ka na wala kang kakainin. Amen?
And it shall bring forth fruit for 3 years. Blessing pagdating ng Jubilee. Marami kang kakainin. Amen? Now, sabi ng Diyos sa ating propeta, store up food. Mag-store ka ng mga pagkain doon sa tabernakulo. Binuksan yung selyo. 7 seals. 7 church ages. Marami kang pagkain. Nung dumating sa ating time. Amen? Merong church ages, kinuha lahat yung mga message doon sa 7 church ages. Amen? At kinakain natin ngayon, 1,100 na message, paano ka pa magugutom? Hindi ka na magugutom. Hanggang dumating yung rapture, andyan pa rin yung pagkain. Amen. Di ba? Sabi niya, paano, anong kakainin namin? Nawala ng prophet. Ilang taon na. Pero marami ka rin pagkain. Sabi niya dito, di ba? Magbubunga ng kasya ng 3 taon. Amen? Iniipon ng Panginoon yung message ni Luther kay Wesley sa Laodicea. Yun ang kinakain. Lahat sapat para sa atin. Amen? Okay. The land shall not be sold forever. Sabi dito. At ang lupain ay hindi na may pagbibili magpakailanman. Bakit? Nung nawala ni Adan, nirestore ng Diyos, niredeem ng Diyos, at hindi na mawawala pa uli ito. Ibig sabihin, nung nawala ni Adan, napunta sa Diyos yung title deed. At nung ibinalik sa atin, hindi na mawawala uli. Hindi ka na madadaya. Amen. Sabi, di ba? The land shall not be sold forever, for the land is mine. Wala kang pag-aari. Walang pag-aari si Satanas. Lahat ay pag-aari ng Diyos. Amen? Marahil yung mga ibang amo, di ba? O yung pinagsalan ng lupa, pag ibabalik doon sa mga alipin na lumaya, walang bayad. Walang bayad. Basta, pag-aari mo yan, sanla mo, ibenta mo, ibabalik sa iyo yung position mo, walang magagawa yung amo. O yung pinagsanlaan, yun ang utos ng Panginoon. Amen? Yun ang utos ng Panginoon. So wala tayong pag-aari. Lahat ay pag-aari ng Panginoon. Amen? So, wala ka nang babayaran. Wala kang babayaran. Sapagkat bayan na lahat ng Diyos. Amen? So, sa full redemption, mga kapatid, doon sa Jubilee year, mga kapatid, lahat ay ibabalik kagalingan na inagaw ng kaaway. Amen? Yung family mo na wala, na nag-backslide, ibabalik lahat ng Panginoon. Jubilee year. Amen? Hindi ka lang lumaya, pero lahat ng position mo, lahat ng family mo ay ibabalik ng ating Panginoon. Amen. Quote. Now, sabi niya, faith cometh by hearing, and hearing of the word of God. Amen? Paano ka makikinig kung wala ka sa church? Na kung saan, mga kapatid, dito hinukay, amen, yung para sa'yo. And when we hear that we are free and refuse to act upon our freedom, then we will be sealed. To my opinion, to be sealed away from God is to receive the mark of the beast. Pag nireject yung freedom, yung Jubilee, voice of the Jubilee year, mga kapatid, ay magkakaroon ng mark of the beast. For to hear is to receive. Nakinig lang si Eva sa kwento ng serpent. May tatak na siya. Makinig ka sa word, lalaya ka. Amen? For to hear is to receive. And when you hear that we are free, then we can accept it. You are free. Malaya ka na, kapatid.
malaya ka na. Amen. Lumabas ka sa kulungan. Hindi ka uwak. Yung agila, hindi mo pinikulong. Babangkin kahit nakasarado yung babangkin niya, kahit na masira yung ulo niya. Kahit matanggal yung kanyang balahibo, talagang lilipad yan. Kasi ikaw ay agila. Kahit nakakulong ka, pipilitin mong lumabas. Amen. If you refuse, you are sealed away from Christ. And it makes difference of your attitude. Kaya yung mga nag-reject sa message, iba yung attitude nila. Amen? Towards the hearing of the word. Ayaw nang makinig, makatinantenga. Pero ni-reject yung message. Marahil may blessing pa, buhay pa, amen? Malakas pa yung katawan, maraming pera, pero refuse the message of the hour, you are sealed. Amen? Ng mark of the beast. Okay. Malapit na tayo magtapos. Next lang po ang magturo. Amen? Noong April 9, 1906, ipinanak si Brother Branham ng April 6, 1909. Baliktad. April 9, 1906, nagkaroon ng revival sa Azusa Street, California. Outpouring ng Holy Spirit. Revival. Totoong revival talaga yon. Na sila nag-prophecy, nag-spoke in tongues, mga kapatid. Sila yung nagkaroon talaga ng revival. April 6, 1906. 1956, 50 years jubilee ng Azusa Street. Ng revival. At isang preacher doon, mga kapatid, na na-invite sa celebration ng 50 years jubilee year ng Azusa Street Revival ay ating prophet, si Brother Branham. Kaya nagturo siya, mga kapatid, ng Azusa Revival. 50 years nung nagkaroon ng outpouring ng Holy Spirit. Amen? So dapat ito'y jubilee year ng Azusa Street Revival. Okay. So nag-preach siya, mga kapatid, doon sa Azusa Street. Sabi niya, yung mga preachers, they let down the bars. Yung mga Pentecostal. Di ba masakit yung Pentecostal kaharap mo? Sabi niyo, you let down the bars. Sabi niya, yung mga woman, it's a sin for a woman to cut your hair. Kasalanan daw, sabi niya, na putulin ng buhok. Sabi niya sa mga Pentecostals. Doon sa Azusa Street, nung dumating yung Jubilee year ng Azusa Street. Today, Pentecostal woman, sabi niya, look just like the woman of the street. You cannot tell the difference. Hindi mo na alam kung anong pagkakaiba ng mga Christians at yung mga tao sa labas. You preacher, sabi niya, you let down the bars. Go back to Azusa experience. Ang daming nagalit, sa totoo lang. Daming nagalit. Bakit? This is the Jubilee year ng Pentecostal dapat. Pero nireject nila yung message. Kaya, 1956, tinanggap nila yung mark of the beast. Amen? So maraming tumanggap din naman. Maraming nagbabaptize sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon. Pero maraming na-offend. Amen? Pag dumating yung Jubilee year, mga kapatid, sa buhay natin, maraming kontrabida. At mayroon isang sister na kilala ni Brother Branham, mga kapatid. Sabi niya, Brother Branham, mayroon isang sister, sabi niya, Brother Branham is wrong. Mali si Brother Branham. We American people, meron kaming karapatan na magsuot ng short at manigarilyo. Dumating yung message, mga kapatid, upang lumaya sila sa denomination. Pero nireject nila. Amen? Anong nireject nila, mga kapatid? Amen? Hanggang ngayon, hindi na sila nakarecover. Amen? We are in bondage of sin. Tayo ipinanak na makasalanan. Dati tayo naninigarilyo. Dati tayo nagpapantalon. But the message is come sa ating buhay upang palayain ka. Amen? Yung mga dating make-up,
Sabi niya, kayo, nagme-make up kayo, sabi ng mga kapatid, galit na galit sila sa kanya. Bakit? Dumating yung Jubilee year. Alam mo yung soldier boy, di ba? Yung soldier boy nagpakamay, ni-coach ko, hindi ko alam kung nandyan, wala yata. Pero nandito yung ano. Nasa Canada si Barbara, mga kapatid. Habang nasa entablado siya, sabi niya, soldier boy, do not going to commit suicide. Huwag kang mag-suicide, huwag kang magpakamatay. Sabi niya, wala, tapos na. Tapos ng gawain, baba. Kumakain sila sa isang restaurant, mga kapatid, kasama si Bali, Biskal, mga kapatid. Nakita nila yung lalaki na yun, soldier boy. Kasi yung soldier boy na yan, ito yung nagpapakamatay, ilang beses, 3 beses na nagpapakamatay, hindi siya mamatay. So, mayroon siyang bantay na binigay ng US Army upang bantayan siya. At dinala ng bantay na yan doon sa meeting. At habang nasa meeting, sabi niya, soldier boy, huwag kang magpapakamatay. Hindi naman kilala ni Abraham yun eh. At nakita niya doon sa restaurant. Sabi nung lalaki na bantay niya, Abraham, ito yung soldier boy. Anong soldier boy? Sabi ni Abraham, hindi ko alam yun. Totoo ba yung Brother Biskal? Sabi niya, Brother Abraham, sabi niya, sabi mo, Brother Abraham, na hindi siya magkukumit ng suicide. At pinuntahan niya, mga kapatid, yung lalaki na yon. Kinausap niya, may problema yung lalaki. At sabi ni Abraham, nakuha niya yung spirit, you commit homosexual acts with young man. Nag-commit ka ng homosexual. Amen? No one know it but your wife. Walang nakaalam ang kanyang asawa at yung soldier boy na yan. Sabi niya, you have lovely Christian wife and 2 children. Meron kang asawa at meron kang 2 anak. Hindi naman kilala ni Abraham yon. Pero naipakita sa kanya kung anong kasalanan niya. At nung nalaman niya, ikaw ay mayroong asawa at mayroong 2 anak at ikaw ay may kasalanang homosexual at sabi niya, I am free. Malaya na ako. Kasi na-expose yung kasalanan niya. Dumating yung message upang palayain ka. Kasi in-expose lahat yung kasalanan natin. Ano kaya kung walang message sa buhay natin? Di ba? Di dapat ako nakashort sa labas. O yung mga sister dapat nakapantalon. Kung walang message sa buhay natin, di ba malaya ka na? Amen. Shall we say praise the Lord? Amen. Lahat ng malaya magsabi ng praise the Lord. Amen. At sabi ng lalaki na yan, in all the world, only me and my wife knows everything this man told me. Walang nakakalam. Ako lang at ang aking asawang nakakalam. Pero itong lalaki ito, sinabi niya sa akin, as soon he revealed my secret, I know I am free. Kaya nga may discernment, mga kapatid, mayroong exposition ng kasalanan sa ating panahon ng ating prophet upang ikaw ay lumaya sa kasalanan. Kung wala nagsabi na ikaw huwag magpantalon, nakapantalon ka pa rin ngayon at ngayon ay alipin ka pa rin. Pero dumating yung Jubilee year na ikaw ay lalaya na kasalanan. Amen. Bakit? Yung voice na yan ay voice of freedom. Amen. Di ba, mayroon isang babae, di ba, yung nangangalo niya, may kasamang lalaki. Sabi niya ni Barbara, mga kapatid, di ba, punta mo yung asawa mo, humingi ka ng tawad. Hindi, Barbara, i-divorce niya ako. Huwag kang mag-alala, may kinakasama din siya. At pinuntahan niya, at naging maayos ang buhay nila. Bakit? In-expose yung kasalanan upang maayos ka. In-expose lahat ng pagkakamali natin upang ikaw ay lumaya sa mga kasalanan na nasa katawan mo. Kasi wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Kundi sa message of the hour lang. So yung discernment, ito mga batid, ito yung voice of freedom. Amen? Na-reveal yung secret, yung mga bulag nakakita. Bakit? Jubilee year. Di ba? Sabi niya, I am free, malaya na ako. Matuwan-tuwa siya. Ano kaya kung sabi natin, huwag kayong maghihikaw, huwag kayong magme-makeup. Tutuwa ka ba? Di ba?
Pero kapag ikaw ay malaya, anak ng Diyos, matutuwa ka, yes, I am free, malaya na ako. Di ba? Huwag kang maninigarilyo. Yes, praise the Lord, malaya na ako. I am free, I am free. Now, praise the Lord. Now, di ba, may presidente na nagpalaya sa mga alipin? The great emancipator. Sino ba yon? Abraham Lincoln. Siya nagpalaya sa mga alipin. Ipinanganak si Abraham Lincoln, February 12, 1809. 1809. Ipinanganak si Abraham, mga kapatid, April 6, 1909. Ipinanganak si Abraham Lincoln sa log cabin sa Kentucky. Ipinanganak si Abraham sa log cabin sa Kentucky. Lumipat si Abraham sa Indiana. Lumipat si Abraham Lincoln sa Indiana. So, si Abraham Lincoln nagtrabaho sa Congress. Isinusulong yung freedom ng mga alipin. Kinakailangan mapalayo yung mga alipin. Maraming galit, maraming galit. Hindi siya nanalo sa popular vote sa Senate, sa Senado. Kasi ang isinusulong niya yung lumaya yung mga alipin. In 1860, nanalo siya ng presidential election. 1861, nagkaroon ng Civil War sa Amerika. North and South. Si Abraham Lincoln, nasa North siya. So umalis yung South, nagsisid sila. Kumalas sila sa gobyerno, sa Union. Dahil pinalaya yung mga alipin. 1863, pinirmahan the Emancipator Proclamation na yung mga alipin ay lalaya na. 1863. Lumaya sila. 1863, mga kapatid, tuwan-tuwa yung mga negro, yung mga itim. Nagtatrabaho sila, iniwan yung kanilang mga pala, yung kanilang mga araro, pang-araro, mga kapatid, umakyat sa bundok, sumigaw, we are free. I am free, I am free. Malaya na ako, hindi na ako alipin. Dapat ganon ang reaksyon mo nung dumating ang message sa buhay mo. I am free, malaya na ako, praise the Lord. At sila malaya. April 9, 1865, tapos yung giyera, Civil War. Nanalo sina Abraham Lincoln. 1865, April 9. April 14, nasa Senate si Abraham Lincoln. I believe, naniwala ko na April 10, hinuli ang ating Panginoon at binitay siya ng April 14 after 4 days. So, hindi naman eksakto siguro. Now, inassassinate siya na 1965. Ang reason, mga kapatid, dahil sa slavery, pinalayo yung mga alipin. Ang daming galit. Halos kalahati ng state. North and South, nahati. No, ikaw ay pinalaya ng Panginoon. Maraming galit. Maraming galit. Ayaw nilang lumaya ka. Pati demonyo galit sa'yo. Pati Satanas galit sa'yo. Kasi yung position na inaasam-asam ni Satanas ay ibinigay sa'yo. Yun ang desire niya, doon sa trono ng Diyos. Pero ibinigay sa nobya. Shall we say, praise the Lord? Amen? So, lumaya. Amen? Dahil sa kalayaan na yan, pinaslang si Abraham Lincoln. Dahil sa kalayaan mo, pinaslang ang ating Panginoong Hesus. Namatay siya upang ikaw ay lumaya sa kasalanan. Gaano kakahalaga sa harapan ng Diyos? Na kinakailangan lumikha siya ng blood cell, sperm cell, egg cell sa womb ni Mary upang pambayad sa'yo. Ngayon, malaya ka na.
Lumipad ka na. Pinalaya ka na ng Panginoon. Amen? Namatay siya. Amen? Upang ikaw ay lumaya. After 100 years, April 6, 1909, ipinanak si Branham sa log cabin. Amen? Sa Kentucky. 1963, after 100 years, mga kapatid, nung pinirmahan, mga kapatid, ni Abraham Lincoln yung kalayaan ng mga kapatid, binuksan yung selyo, 1963, upang ikaw ay lumaya. Bakit? Ito yung full redemption. Amen. 1965, after 100 years, nung namatay si Abraham Lincoln, namatay ang ating prophet. Bakit? Pero, binuksan na yung selyo, andyan na yung kasulatan, malaya ka na. Namatayin man si Abraham Lincoln, napirmahan na yung kalayaan nila. Nawala man yung prophet no 1965, binuksan na yung selyo upang ikaw ay lumaya. Praise the Lord. Lahat ng malaya magsabi ng praise the Lord. Amen. Di ba? Kailangan pa bang lumikha ang Diyos uli ng blood upang ikaw ay tubusin? It's another creation. Acts 20:28. Take heed therefore unto yourselves, to all the flock, over the which the Holy Ghost had made you overseers, to feed the church of God, which had purchased him with his own blood. Meron tinatawag na blood money. Di ba sa Middle East, ang daming bibitay yung mga Pinay. Pero meron isang, sino ba yun? Yung lumaya, nagbayad ng ilang milyong halaga. Siguro 100 million pesos siguro. Ng mga nakaraang mga administrasyon, may mga bibitayin pero lumaya kasi may mga blood money, bayad. 100 million. Bibitayin na sila, patay na, wala na pag-asa. Blood money na lang. Di ba bibitayin na tayo? Wala ka ng pag-asa eh. Walang pag-asa. We are worthy of death. Pero lumikha ang Diyos ng blood upang bayaran ka. Hindi 1 milyon ang halaga mo, kundi the blood of the Lord Jesus Christ. Upang ikaw ay lumaya. Amen? So you are free. Malaya ka na. Wala ka nang babayaran. Yung mga aliming pag lumaya, wala silang babayaran. Balik siya yung lupa nila na nakasanla. Wala silang babayaran. Free lahat. Marami kang utang sa Diyos. Amen? Pero bayad ka na. Wala ka nang babayaran. Tanggapin mo lang yung word. Amen? Shall we say, praise the Lord again? Amen? So, salamat sa Panginoon. Lumaya ka na. We are free. We are free. Shall we clap our hands to the Lord? Amen? Praise the Lord. This is the year of Jubilee. Amen? Lahat tayo tumayo. Lahat ng malaya, magsabi ng praise the Lord.